sabay natin alamin ang totoo, ang kawan ng kordero sa inyo'y nag-aanyaya. Tula at musika, ihandog sa Diyos na masaya, pagkat sa piling niya, tayo may pag-asa. Walang hanggang ligaya, Tayo na masama-sama. The KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Mapalaga naman ang bumabasa, katwiran ng Ama ay mauunawa. Kaya't buksan ang Biblia, tayo na magsalo-salo. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ang turo ng ating Ama ang siyang dapat lakaran. Sa KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Hi kids! Hi, Kuya Eric! Mukhang interesting yung tinitignan nyo dyan Nakuha attention nyo. Ano ba yan? Song hits po, Kuya Eric. Tignan ko nga. Song hits? Meron pa pala nito? Opo, Kuya Eric, nakita ko lang po yan sa bahay. Kay ate po yata yan. Nako kids, alam nyo bang ang song hits ay mahalaga noon sa mga mahilig kumanta? Kasi noon hindi pa uso yung online searching. Mahirap malaman yung mga lyrics ng mga bagong kanta. Opo, pati po yung mga mahilig maggitara, dyan po umaasa sa chords. Kuya Eric, ano po itong OPM? Ang ibig sabihin nun, Original Pinoy Music. Ito yung mga original na kanta na ginawa ng mga Pilipinong mga awit o composer. Ah, Yung mga kantang kinanta natin nung nakaraan, isang halimbawa yun ng OPM song. At yung mga singers doon, ay ang tawag doon ay OPM artist. Marami pong magagaling na OPM singers, Kuya Eric, at magaganda naman po ang mga original music natin at may pagmamalaki sa ibang bansa. Tama ka dyan, Kim. Gusto niyo bang pag-aralan natin ang tungkol sa OPM? opo, Kuya Eric. Sige, alamin natin ang kahalagahan at kahulugan nito. Kasi marami ng mga bata ngayon ang hindi nakakaalam nito Opo, Kuya Eric. Dapat nga pong pag-aralan namin para aware po kami sa sarili nating artist at music. Oo, lalo na ngayon. Maraming naglalabas ang mga foreign artist na talaga namang nagiging sikat sa inyong mga kabataan. Kaya patuloy nating tangkilikin ang mga ito. Pero kahit marami mang awitin ang lumitaw sa panahon natin, dapat matuto din tayong umawit o pumuri at gumawa ng mga awit patungkol sa Diyos. Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Awit, 66:4. Buong lupa ay sasamba sa iyo at aawit sa iyo. Sila'y magsisiawit sa iyong pangalan. Sela. Yun. Kaya nga, mas ini-encourage ko kayo na umawit ng mga papuring awit sa Diyos. Hindi ba nga, meron tayong mga kinokompose ng ating mga kababayan sa A Song of Praise Music TV? Opo, Kuya Eric, nakapanood nga po ko niyan. At magaganda nga po yung mga awit na naiko-compose ng mga amateur songwriters.
verse of the day. Handa na ba kayong pag-aaralan ang tungkol sa OPM? Opo, Kuya Eric. Sige, pag-aralan natin yan kung ano ba ang OPM. Yan ay sa pagbabalik ng... KNC Show! I'm Sid Kapulin reporting news from around the world. Jim Paredes believes that original Filipino music artists and Filipinos should embrace OPM before the world recognizes it. He always says that for us to become international, we have come in as Filipinos. He took for example the Korean pop music, which he said gained popularity after Koreans have supported their own music. According to him, we really have to make OPM for Filipinos and cannot come in sounding like a foreign song. He also reminded OPM artists that if we like to be noticed by the world, we have to be content provided where they can sing OPM to the world. In the end, Paredes emphasized that for the OPM industry to continuously evolve and to be known to the world, the artists and the Filipinos should work together in making the world listen to OPM. Until next time, I'm Sid Kapulin reporting news from around the world. Magandang araw mga bata! Dahil pinag-aralan na natin ng color terminologies, unti-unti ko nang naiintindihan ang ibig sabihin ng mga color terminologies na madalas kong naririnig. At mas alam ko na ngayon ang tamang pag-a-apply nito. Para mas lumawak pa ang ating kaalaman, ituloy pa natin ang ating pag-aaral sa color terminologies at mga kahulugan nito. RGB. Ang ibig sabihin nito ay red, green at blue. Tinatawag rin itong additive primary na kapag hinaluan ng secondary color ay malilikha ang cyan, magenta at yellow color o CMY na tinatawag namang additive secondary color. Ito ang mga halimbawang formula para malikha ang CMY gamit ang RGB colors. Blue plus green, cyan ang kalalabasan. Red plus blue, magenta naman ang kalalabasan. Red plus green, yellow ang malilikha nito. CMYK, na ang ibig sabihin ay cyan, magenta, yellow at black. Letter K ang ginamit sa black para hindi tayo malito sa blue color na nagsisimula rin sa letrang B. Brightness. Ito naman ang nagpapatingkad sa kulay depende sa antas ng brightness na gagamitin natin. Grayscale. Ito ang serye ng kulay na nasa kaligitnaan ng kulay itim papunta sa puti. Karaniwang ginagamit ang mga ganitong color terminologies sa mga digital arts. Pero maaari rin natin itong gamitin pagdating sa pagpipinta. Tip ko sa inyo kids, tandaan ang mga napag-aralan natin dahil hindi nyo pagsisisihan na nalaman natin ang mga color terminologies na ito para sa ikagaganda at dagdag kulay sa mga ginuguhit at ipinipinta natin. Kung i-apply ang mga pinag-aralan natin dito, sa bawat obrang ginagawa natin, malaki ang maiaambag nito para maging mas mahusay tayong pintor. At syempre, yan ay sa tulong ng Diyos. Marami pa tayong pag-aaralan mga bata, kaya muli tayo magkita-kita at samahan niyo ulit ako upang sanayin ang ating kakayahan sa pagguhit dahil tayo mga batang artistic. Magandang araw mga bata! Nakikinig lang ako ng music. Masarap makinig ng music kapag paborito mo ang pinapakinggan mo. At nagugustuhan ko ng pakinggan ang mga Filipino music kagaya ng sinabi ni Doc Bon.
at ang tawag dito ay ang OPM. Alam nyo ba kung anong ibig sabihin nito? Yan ang itanong natin sa kanya. Ano po ba yung OPM? Kasi po madalas ko pong naririnig yun eh. Ang OPM, sa malawak na definisyon, ay mga orihinal na musikang likha ng Pilipino o mga tinatawag na Filipino descent. Iba citizenship nila, pero ang kanilang mga ninuno ay mga Pilipino. Whether sila ay nakatira rito sa bansa o nakatira sila abroad. Lahat ng likha ay OPM. Maski English pa siya o kung ano man siyang lengguwahe, basta ang lumikha ay isang Pilipino or of Filipino descent, ako, ang tingin ko doon, OPM pa rin yan. Paano po kung hindi tangkilikin ng Pilipino ang OPM? Sa anggulo ng kultura, pag hindi tinatangkilik ang ating sariling musika, parang tinalikuran mo ang iyong pagka-Pilipino. Kasi ang mga musikang Pilipino ay kayang tumapat sa mga likha ng mga foreign composers. Original Filipino music pala ang ibig sabihin ng OPM. Mga kantang ginawa o kinompose ng mga Pilipino. Ngayong alam na natin yan, bago natin magustuhan ng mga foreign songs, pakinggan muna natin ang OPM. Okay ba yon? Kita-kits sa susunod kung loloobin ng Diyos. Dito lang sa Bensi Bibo! Naunawaan na po namin kung ano ang OPM. Salamat po sa Diyos sa pinag-aralan natin ngayon. Mas naunawaan po namin ang kahalagaan ng pagtangkilik ng sarili nating musika. At higit sa lahat ay ang paggawa ng awit ng papuri sa Diyos. Alam niyo kung ako ang tatanungin, mas gusto kong makinig ng mga musikang Pinoy na talaga namang may pagmamalaki din natin. Lalong-lalo na ng mga awiting papuri sa Diyos. Okay ba yun? Okay! Sige, Bible story naman tayo. Kahapon natunghayan natin ang pagmamalaki ng Panginoon kay Job sa kanyang kaaway. Dahil si Job ay sakdal at matuwid. Oo, at pagkatapos noon, heto naman ang sumunod na nangyari sa mga ari-arian ni Job. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Job 1:13-22. At nangyari isang araw nang ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay nagsisikain at nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. Na dumating ang isang sugo kay Job at nagsabi, "Ang mga baka ay nagsisipag-araro at ang mga asno ay nagsisisabsab sa siping nila at dinaluhong ng mga sabeyo at pinagdadala. Oo, kanilang pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo." Samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, "Ang apoy ng Diyos ay nalaglag mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga bataan at pinagsupok at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo." Samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, "Ang mga Kaldeo ay nagtatlong pulutong at dumaluhong sa mga kamelyo at pinagdadala. Oo, pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo." Samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, "Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay nagsisikain at nagsisinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. At narito, dumating ang malakas na hangin na mula sa ilang at hinampas ang 4 na sulok ng bahay at lumagpak sa mga bintana at sila'y nangamatay. At ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo." Nang magkagayoy, bumangon si Job
at pinunit ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa upang sumamba. At sinabi niya, "Hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon." Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni inari mangmangmang ang Diyos. Nakakalungkot po pala ang nangyari kay Job dahil nawalan na po siya ng ari-arian, nawalan pa po siya ng mga tauhan. At hindi lang po yun, namatay rin po ang kanyang mga anak na lalaki at babae. Oo, at kahit nangyari kay Job ang mga bagay na iyon, hindi niya sinisi ang Diyos. Sa halip, pinuri niya pa rin ang Panginoon. Ano po ba ang nangyari kay Job pagkatapos na mawalan po siya ng ari-arian at kanyang mga anak? God willing, yan naman ang ating tutuklasin. Kaya't huwag kayong liliban sa panonood ng Bible story. Ngayon kids, alam na natin kung anong OPM. Sana suportahan natin ang ating mga awit at ang kanilang awit. Malaki ang naibahagi nila sa kasaysayan ng musika sa ating bansa. Maging halimbawa sana sa atin yung mga awit na naisulat nila na sariling atin. Dahil ito naman ay tiyak na makapagtuturo sa atin. Gaya na lang ng pagkakasulat ng salita ng Diyos sa Biblia. Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Roma 15:4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Alamin natin ang kahalagahan ng instrumentong sa paglikha ng musika. Abangan niyo yan bukas kung lolobin ng Diyos. Tag-ulan na naman, parang kailan lang. Tag-araw ay lumipas na bakasyon, nakaisaya. Kapatid tayo nga ihanda, upang tayo di mabasa. Kung ikaw may walang dala, halina't sukob na. Buhay ay sadyang ganyan, umaaraw, umuulan. Sikat ng araw, patag ng ulan, biyaya ng kalangitan. Tagulan sa mundo, kahit na may bagyo. Basta't kasamang pamilya, tahanan ay kaisaya. Mga pagkain masustansya, nagtapat ng vitamina. Pag pinasbasan ng ama, katawan sisigla. Buhay ay sadyang ganyan, umaaraw, umuulan. Sikat ng araw, patag ng ulan, biyaya ng kalangitan. Sa pagdila ng ulan, bagay mamamasdan. Kaya tayo'y umasa, Diyos na magtiwala, Diyos na manggagawa. Buhay ay sadyang ganyan, umaaraw, umuulan. Sikat ng araw, patag ng ulan, biyaya ng kalangitan. Sikat ng araw, patag ng ulan, biyaya ng kalangitan. Hanggang dito mga bata, bukas God willing ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show! Notisya